Kaya mga ganyan, di ba? Pero syempre, nung lumipas ang ilang panahon, kantahin mong ganyan yan, medyo maaano yung mga tao, parang ano ba yan? Parang hindi namin kaya yung ganyang tono. Kaya, kasi inabot ka na ng mga blues, di ba? Yung mga blues kasi, an expression yun ng mga slaves ng kalungkutan. So, they sing song differently, like, Amazing Grace. How sweet. Bagay, di ba? Parang may express nila yung kanilang puso. Parang kanilang damdamin para ma-release nila yung kanilang kalungkutan. Then eventually, nag-iba na naman yung kanta. Napapansin nyo, dumating yung panahon na parang nirarap na nila. Di ba? Amazing Grace, how sweet. So, nag-iiba-iba yung expression. Ngayon, hindi natin sinasabi na pag ganun na expression mo, mali yan. No. Kasi the young generation cannot understand yung unang mga paraan ng pag-awit. Kaya kung naalala nyo, during the days ng mga panahon ng mga 80s, ang mga naglilipa ng mga worship songs, mga tahimik lang talaga. Di ba? Kumbaga, narinig mo yung awiting mga silent night. Di ba? Pagdating ng ilang panahon na naman, bigla naging joy to the world. What do I mean? Yung trend nagbabago so that we know how to navigate and bring in the truth. Not to compromise ourselves with the trend, but to understand that God still loves the next generation and they have a different language. Di ba? Kaya lagi natin sa isip natin yon. Hindi lahat ng bagay ng trend ay mali. Minsan, kailangan mo lang maintindihan. Kahit sa damit. Imagine ninyo ngayon, ano nga tawag sa pantalon ngayon? Bago. Di ba? Nagulat ako, may tinatawag na, ano tawag doon? Parang, malapad na eh. Ha? Baggy ba? Hindi. Parang tungkol sa baluktot na paa eh. Parang bow-legged type eh. Ano? Basta yun. Iisipin nyo, halimbawa, nung panahon namin, nung bata pa ko, talagang hindi nakikita sapatos. Kung gano'n ang suot ko ngayon, palagi ko, ano ba yan? Nakapalda si sir. Di ba, parang kasi that was the trend of the fashion at that time. Pero naging baston, naging straight, nagbabago. So we also follow, para naman hindi tayo maging destructive. O kumbaga, hindi na didistract sa pakikinig yung mga mga gusto maintindihan ng katotohanan ng Diyos. Naunawaan po. Pero may mga trend na malabo. For example, yung mga trend like patungkol sa bagay ng expression ng ng affection. Diba? Mga hindi pa mag-asawa, ikala mo mag-asawa na sila. So, hindi ibig sabihin na kung mo ganun na yung trend, sunod ka na rin. Hindi, kasi alam mo, hindi yun tama. Now, kaya napaka-importante yung ating pag-unawa sa truth and always making sure that truth is over trends. Kaya ano natutunan natin ano natutunan natin in the past? That kahit ang pananampalataya ng tao, they think na dapat kapag kay Lord ka, lahat ng prayer mo sasagutin. Hindi yung totoo yun. Kaya napag-aralan natin yun, but if not, faith. Naintindihan niyo po? Naalala niyo pa yun? Na hindi lahat, kahit na hindi genie si Lord. Kumbaga, kung hindi niya sasagutin, praise God pa rin. Kasi He is still the Lord. And He knows what's best for us. Napag-aralan din natin yung truth, that we have to live it and pass it. Nasusundan po. Nakita rin natin that we are to seek the truth or to seek God. As in not tomorrow, but today. Nakita rin natin that whenever we fail, we have to run to God because He restores. Di ba? We need to come to God. And finally, last week, diinan sa atin that we are to allow Jesus to conquer our giants. Kasi ang dami naman nating mga giants na hinaharap eh. Okay ba yan? So may mga financial giants, relational giants, or kaya may mga emotional giants, mental giants, iba-iba. Yung iba nga katabi lang, giant na sa kanila eh. Diba? Now, eto po, bakit natin gustong maintindihan lahat yan? Why should we learn that? Kasi we want the next generation to be successful. Gusto natin sila maging matagumpay. Ang problema, tama ba yung kanilang kaunawaan sa tagumpay? Kaya today, we will be discussing be truly successful. Pakisabi sa katabi mo. Be truly successful. Sabi mo sa katabi mo, wag sa akin. Sa katabi mo, yan. Be truly successful. Bakit? Kasi ang isip ng tao that they are successful, anong sukatan ng measure ng ating success? Pera. Di ba? Kung marami kang pera, successful ka. Ang problema, ang daming mayayamang tao nagpapakamatay at hindi masaya. In fact, some of them, they became homeless. At yung iba, pinapatay pa ng mismong kapatid. Pag lalo yung mga nanalo sa loto, ganyan, nalato sa mga lottery, parang wow, parang nagkakaroon ng bantaan ng buhay. Di ba? Now, yung iba naman, ang isip nila ay maging sikat. Na pag sikat ka na, ikaw ay matagumpay. Pero ganun din, ang dami ng mga sikat na tao na hindi rin nila makayanan ang kanilang kasikatan, so malungkot sila, they get depressed. Di ba? Yung iba naman, anong naisip nila pagkasikat? Posisyon. Pag hindi ka na sikat, tumakbo ka na ng politika. Yung ganun. Kaya kasi kailangan mo yung posisyon.
niyo ba napansin na hindi plataforma ang madalas na pinagdidiinan? Ano? Kantahan, awitan, sayawan. Bakit? Kasi ang mga tao boboto ayon sa kakayanan mo mag-entertain. Kaya, kahit gutom ka na, at least, nai-entertain ka. Hello? Kaya nga malungkot ako, baka yung ating bansa ay maging legal babies na gobyerno. Hindi, sa totoo lang. Bakit? Kasi nga, ganun na yung trend eh. Yun na nangyayari sa atin. Wala na hong pinaglalaban na plataforma para sa kaayusan ng bayan. Hindi niyo ba napansin yun? Paulit-ulit na lang yan. O diba, huwag natin pag-usapan yan. Total, hindi yan ang ating pag-uusapan talaga ngayon. Natutokso ako, natutokso. Kasi may mga napagtantuan akong mga SK pa lang, SK pa lang. Talagang sobrang nalulungkot ako. Biruin mo, meron kang conference ng SK, halimbawa ng SK. Magpupuyat ng gabi, maglalasing, paano makakapakinig yan the following day? Leader yan, paano sila magli-lead kung sila mismo hindi na makontrol ang kanilang mga sarili? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Bata pa lang sila, tinitrain na sila maging kurakot. Maging, makasarili. Hindi yung mga SK ewan ko ba, bakit ako napupunta dito? Nagdala na ata ng, malungkot kong pagpapanalangin para sa bayan na ito. Pero anyway, balik tayo dito. So, akala natin pagposisyon, power, may influensya tayo, we're successful. The truth is this, hindi naman totoo yun. Kaya nga tama si D.L. Moody nung sabihin niya, our greatest fear should not be of failure. Okay lang magbumagsak, but of succeeding at something that doesn't really matter. Biruin mo, inuubos mo yung oras mo sa isang bagay na hindi naman pala yung pinagagawa sa atin. No, naalala ko tuloy yung kwento ni Dr. Olmer. Si Dr. Olmer po kasi, nung nag-attend ako ng conference, nagulat po ako, kinento niya po ito, sabi niya, meron kaming assignment. Kasi sa school, kahit ba sa kanyang doctorate degree, meron kaming assignment. So ginawa ko assignment ko, wala akong tulong ng ilang linggo para to make sure na maganda yung presentation ko. So excited ako to get my grades. Excited ako. So pumunta na kagad ako sa professor ko. Nakita ko yung papel ko. Nagulat ako. Tagal laki ng mata ko. Kasi ang laking F. May bilog pa. Okay na may F lang pero may bilog pa. Sa ano nangyari? Di ba bakit ganon? Tapos ang ganda ng comment. Good topic. Good research. Good presentation. Ba't bagsak? This is not the assignment. Ang lungkot, alam niyo ba maraming ganyan tao? Abalang-abala tayo sa maraming bagay na hindi naman pinagagawa ng Diyos sa atin. Now, if we believe that there is eternity and one day we will give an account to God for the life that we live, ang tanong ko, are we really living according to His plan for each and every one of us? Nabubuhay ba tayo ayon sa Kanyang palatuntunan? Kasi at the end of the day, haharap at haharap tayo sa Kanya eh. No, kaya nga alam nyo, nung bata ako, isa lang ang simpleng pangarap ko. Yumaman ako at maraming pera, talagang magiging, talagang gusto ko maging piloto, gusto ko maging doktor, ang dami kong gusto. Kaya isang araw, nung pinapunta ako ng Diyos sa Amerika, umakyat kami sa Statue of Liberty. Haba ng pila. At doon sa gitna niyan, dito, sa itabladong yan, makikita mo na yung, dito yan. Makikita mo na yung kabilang ibayo. Di ba? Ngayon, aakyat ka pa ulit. May spiral dyan na parang ladder. At lalabas ka dito. Makikita mo dito, yung nandun sa dulo, ang tagal, ang sikip-sikip pa. Pagdating mo sa taas, ano makikita mo? Yung nakita mo sa gitna. Mas mataas lang ng konti. Alam niyo, sasabihin mo lang, ito lang ba yun? Ito lang ba yun? Alam niyo ba, ang daming ganyan? Pagkatapos mangarap na maraming pera, biglang, wala pa naman ako doon, pero ito lang ba yun? Hello? Nangarap ako, meron ako Mercedes-Benz. Nagkaroon ako ng Mercedes-Benz. Ito lang ba yun? Ito lang pala yun? Wala naman pinagkaiba. Nangarap ako magkaroon maganda asawa ko. Ito lang pala yun. Pero buti na lang, naging Christian kami at Christian kami at dahil doon ay, ito nga yun! No! Naintindihan niya ibig sabihin. Kinento ko naman sa inyo dati, di ba? Tinanong niya nga ako, sabi niya, sweetheart, ito, ulitin ko lang, if ever you have forgotten. Sabi niya, sweetheart, paano kaya kung di tayo Christian? Nakakulong na ako. Bakit? Bakit naman? Napatay na kita. Kasi hindi naman tayo perfect na tao eh. Di ba? To someday, one moment na mapakasalan ko to, I would be the happiest person in the world. Siya ay si Alma.
O, napakasalan mo si Alma. Umalma. Patay. Ayoko na si Alma, si Norna naman. O kaya naman pagkatapos si Faye. Pagkatapos naman si Maria. Lahat, nagsubukan mo na. Wala pa rin. There's something lacking inside that you don't understand. Si Mario naman. But still, it did not answer what you are really looking for. Kaya nga, ano ba ang true success? Ang ganda-ganda ho ng sinabi ho ni Pastor Peter na definition. Sabi niya, true success is becoming all that God wants you to be. Pag-isipan niyo mabuti. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ba kayo nagtataka at nagpapasalamat hindi mo siya kamukha? Ba't tuwa ka ng sobro? Insulto na yan. Hindi na yan tuwa. Pag-isipan niyo mabuti, bakit? Because God has a specific design for each and every one of us. Di ba? We have different strengths, we have different weaknesses, pero it's not to insult the person next to you, but for us to understand that tayo'y magkakasama. We complement each other. Tama? Now, tuloy tayo. Tingnan nyo. Kaya God He designed you for something. And sabi nga na, and He wants you to do what He wants. I'm doing exactly what God wants us to accomplish. Meron siyang plano for each and every one of us. And His plan is so wonderful. But we have to discover that and really live out according to that plan. Noon, akala ko businessman lang ako. Akala ko dapat maging accountant ako, o whatever. Hindi, may plano siyang iba. Iba yung plano niya to accomplish His purpose. Kasi sabi niya, and hopefully one day when we see Him face to face, we will hear Him say, well done. Doon pa lang sa salitang well done, you did exactly what He required you to do. Hindi yung sasabihin ng tao. Kasi pwedeng, ano pangalan mo? Iho? Ha? Rob? Ha? Tom? Si Renato na lang ulit. Ang hirap Halimbawa lang, si Renato pintor, pininturahan yan ng asul. Ang ganda ng pagkakapinta. Flawless. And everybody's congratulating. Galing mo, Renato. Kung paano mo kinulayan ang buhok mo, ganun din ang pagkakakulay mo dyan. Ang husay. Ha? Tapos dumating yung nagpapintura. Dumating si Pastor Peter. Sabi niya, anong nangyari? Renato, bakit mo pininturahan ng asul ito? Bakit hindi pa maganda? Ang ganda, di ba? Di ba sabi ko sa iyo, dilaw? Di ang layo. Then, well done ba yun? Hindi. It is not according to specification. So kaya nga, sa Panginoon Diyos, when we say well done, we did exactly what God desires us to accomplish. Are you following? Kaya, tingnan nyo, then good and faithful servant, enter into the joy of your master. Now, itong maganda. You might think, sino ba naman ako to accomplish anything for the Lord? Sino ba naman ako? Alam nyo, doon ako tuwan-tuwa. Kasi ito, si D.L. Moody, nagtitinda lang ng sapatos ito nung bata siya. And parang wala siyang qualification. He did not have a formal education. Yung kanyang mga letters, many of which still exist. At alam niyo po ba, punong-puno ng grammatical errors. Kung sa Pilipinas yan, pagtatawanan yan. Yung kanyang physical appearance, hindi masyadong impressive. Yung kanyang boses, sobrang taas at sa ilong lumalabas. High pitch and nasal. Parang ako. Boses chismoso. Ganyan. Yet, all of these obstacles did not hinder God from using Him to shake 2 continents. Can you imagine? 2 kontinente, America and Europe. At ito po, alam niyo po, pinaimbestigahan sa isang journalist. Tingnan mo nga, ano makikita mo, ba't gano'n na lang ka-effective si D.L. Moody? And you know what she said? Itong sabi niya, I cannot see anything in Moody that can explain his astonishing work. Wala akong nakita. Nothing special. Wala akong nakitang kakaiba sa kanya. Kaya sabi ni Moody, when he heard the report, natawa siya. And that is precisely the secret of the spiritual revival that has taken place. The power of God has worked in me. The work is God's, not mine. Maliwanag sa kanya that it is God's work, not mine. I'm just an instrument. Ang mahalaga, are you willing to be used by God? Nakuha po? So yun ang ating hangad. Yun ang ating hangad that we are to be truly successful. Yun ang ating hangad. At yun din ang hangad natin para sa ating mga anak. Kasi minsan, sinasabi natin, oy, mag-aral ka mabuti ha, para kumita ka ng pera, para yumaman tayo. Yumaman ka. Ganyan pa, di ba? Pero tanong mo, bakit? Basta, mag-aral ka mabuti.
Pero hindi eh. Ano yung successful? I want you to become what God wants you to be. And to do what God wants you to accomplish. So that one day when you face Him, you will hear Him say, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master." Ganyan din po ba ang hangad natin? Yan din po ba ang ating panalangin? Alam niyo po, kung meron isang bagay na lagi kong hiningi sa Diyos, every day of my life, Lord, let me finish well. Marami po akong kapalpakan, but I thank you that you are my God. You are my Father, you are my best friend, and you are my Lord. Amen po? Kaya, balik tayo dito. Tingnan natin ngayon sa buhay ni Joseph. Dito sabi ni Joseph, "Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an Egyptian officer of Pharaoh, the captain of the bodyguard, bought him from the Ismailites who had taken him down there." Now, para maintindihan natin to, si Joseph, binebenta na bilang isang slave. Kapag ikaw ay slave, you had no right, you had no possession because you are a slave. Tama? Everything you own belongs to your master. Wala kang pag-aaring sarili. Wala. Kasi sabi niya, and binili siya ng isang Potiphar, Egyptian officer, captain of the bodyguard. When you hear captain of the bodyguard, hindi to ordinaryong posisyon. In fact, kung naalala ninyo sa 2 Kings chapter 25, when Nebuchadnezzar conquered Jerusalem, ang captain of the bodyguard who conquered that particular place was Nebuzaradan. Naalala ninyo? Sino siya? He was the head of the military, of the army of Babylon. Kaya pag sinabi mong captain of the bodyguard, it may also mean na siya yung pinaka-head ng pinaka-army ng Egypt, which is the most powerful country at the time. Kumbaga sa panahon natin, ito yung pinakamayaman na bansa, pinakamakapangyarihang bansa, at siya ang pinakapinuno ng hukbo ng bansa na yan. So hindi ordinaryo, hindi lang siya parang head ng presidential palace, hindi ganoon. Kundi siya talaga yung head ng army. Okay? So big time to. So binili niya to ngayon si Joseph. Sa lahat naman ng Biblia, praise God. At itong mayaman na to. And look at Joseph. Ano nga si Joseph ulit? Siya isang alipin. He owns nothing. The Lord was with Joseph. Tama? And so he became a successful man. Oh, paano siya naging successful? There's no way for him to become successful. In the standard of men, imposible. Bakit? Hindi siya magkakaroon ng sarili niyang bahay. Hindi siya magkakaroon ng sarili niyang karwahe. Hindi siya magkakaroon ng sarili niyang pag-aari. Bakit? He's just a slave. Nakuha ninyo, everything na maipon niya, pupunta sa master. Pero, he was a successful man. Bakit kamo? And he was in the house of his master, the Egyptian. Now his master saw that the Lord was with him. Amazing, no? Nakikita, it's very evident that the Lord was with Joseph. Nakikita ng master. Now, tingnan mo yung katabi mo. Can you honestly say that that God is with that person? Paano mo nalaman? Well rested. Sa gitna ng ingay, tulog. Ganun ba yan? Hindi. No. Sabi niya, mamaya, papaliwanag sa'yo paano. And how the Lord caused all that He did to prosper in His hand. Yan ang gusto natin. Yun ang gusto natin ma-experience. That everything He does prospers. At hindi lang yan, tingnan niyo po He is a successful man. Gusto niyo bang makita ang mga anak ninyong successful? Obviously, pakinggan nyo ng mabuti ito. Because these are the keys in understanding how to be truly successful. We need to understand proper view of the problems of man. Then we are to be in the presence of God. At we are to live according to the plan of God. Nagkakaintindihan tayo. Lahat tayo, mga magulang, we need to make sure that we will guide our children to live according to the very plan of God. And you cannot do that if you yourselves are not living according to the plan of God. Kaulitin ko, kailangan gabayan natin sila sa palatuntunan ng Diyos. At mismo tayo, yun din ang ating hangad. Hindi lang basta tayo bahala na, parang hindi ganon. Kaya ito, tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng problems of man? Remember, ano sabi ulit ng Genesis? Ay, ng definition natin? Becoming what God wants to become. Tama? Yun ang ating hangad. And here is the problem. Paano napunta si Joseph sa Egypt? Bakit siya binenta bilang alipin? Naisip niyo po ba yun? So, iba sa inyo alam yung kwento, iba naman ay hindi pa. Pero sundan natin. Doon po, kumbaga sa pelikula, di ba? Parang flashback. Na?
Now Jacob lived in the land where his father has sojourned in the land of Canaan. These are the records of the generation of Jacob. Joseph, ay ilang taon? 17 years. Binata, tama? Was pasturing the flock with his brothers while he was still a youth, along with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought back a bad report about them to their fathers. Now listen, ito si Joseph, nagtatrabaho with the brothers, marami silang magkakapatid, and these brothers were supposed to be, ito yung future Israel, no? Different tribes of Israel. Nai-imagine nyo na. At ito yung pinangakuan ng Diyos that they will become a great blessing to the whole world. O ba yan? Every nation will be blessed because of them. Yun ang pangako ni Lord kay Abraham. At ipinasa yan hanggang sa pamilya ni Jacob. At ito na po, problema, paano yan magiging magpapala na sila mismo hindi matino? Napansin niyo ba yun? Bakit? Dito pa lang, kasama niya, nagsusumbong siya, nagpapadala ng bad report. Ayon sa mga komentarista at mga scholars ng Bible, yung word na bad report, hindi niya lang sinasumbong yung mga ginagawa ng kapatid. Ine-exaggerate niya pa. Nagsisinungaling pa siya para lalong bumango siya. Kunwari, sabi, ay alam niyo po ba, natutulog siya habang nagpapastol kami. Pero pag ginawa niya, hindi lang siya naglalaboy. Naggagala siya. Pagbalik niya, pagod na pagod, tulog na. Napansin niyo, dinagdagan niya yung kwento. Samantalang yung natulog lang sa pagod. Tapos bibigyan na ng bad report. Hindi lang yun. Kinatay niya yung isa sa mga tupa. Pinagbebenta niya sa mga tao. Dinagdagan niya na naman. Dapat kinatay lang dahil wala kami pagkain. Nakukuha ninyo? Baka hanapin niyo sa Bible, ha? Pinapakita ko lang sa inyo yung possibility na pwede niyang gawin. Kaya meron siyang bad report, ine-exaggerate niya. So itong si Joseph, there is a brewing. Lumalabas unti-unti the real nature of him na punong-puno ng nagiging sinungaling at mayabang. Nakuha? Bakit? Bakit siya ganyan? Now Israel, loved Joseph more than all his sons because he was the son of his old age and he made him a varicolored tunic. Naalala niyo si Joseph, nagtrabaho siya for 7 years para mapangasal niya si Rachel. Kasi si Rachel ang gusto niya. Niloko siya nung kanyang manugang, ang ibinigay si Leah. Kaya nagtrabaho siya ulit another 7 years, a total of 14 years. Huwag niyong try yung ipanaginipan. Pakinggan niyo na lang, ha? Para ikikwento ko sa inyo, ha? Kasi iba talaga pinag-iisipan ko eh. Makinig kayo mabuti. Tapos ito, nung isipin niyo pinagtrabaho niya, hindi magkaanak-anak si Rachel. Si Leah, anak ng anak, kasi hindi siya mahal. Anak ng anak. Nung nagkaanak na, ito na yung panganay, si Joseph, since he is the love of his life. Naku, nabuhos niya ngayon yung lahat ng kanyang attention kay Joseph. Pag sinabi mong varicolored tunic, hindi lang ito basta maraming kulay. It is full of ornaments, as in rich ornamental robe, deserving for a prince. Ganun ang tingin, parang prinsipe ito. Kaya magandang robe ito. Kaya parang iba si Joseph. Kung ikaw yung paborito, ngayon hindi mo masisisi si Jacob, ha? Baka ma-misinterpret yun, ang sama ugali ni Jacob, hindi siya mabuting tatay. Totoo, hindi siya mabuting tatay. Kasi yung tatay niya, ganoon din. Naalala niyo, ang paborito ni Isaac, si Esau. Naalala nyo? Kaya mana-mana lang yan eh. Kaya akala nyo, yung pagiging paborito, mabuti, hindi mabuti yan. Dapat mahal natin silang pantay-pantay. Dapat lahat sila, nararamdaman lang sila lahat ay paborito mo. Okay ba yan? Pero itong bagay na to, paborito si Joseph. So ano nangyari? His brothers saw that their father loved him more than all his brothers. Kitang-kita pa naman yung kanyang pagiging favoritism. And so they hated him and could not speak to him in a friendly terms. Parang pabalang na siyang kausap. Joseph! Kaya mo, balbin mo! Hoy! Gising ka, Joseph! Tatrabaho tayo! Hindi na siya friendly. Pagkaibang. Ay, Joseph, pag sinabi, uy, Judah! Ay, siya tayo, magsasakan tayo. Pagdating kay Joseph, hoy! Ganyan! Kakain na tayo! Galit! Di ba? Parang, hindi ko yung sasabihan ko si Joseph. Dinadramatize ko lang. Habi na tutulog ka? Sorry. Tulog ka ulit. No. So, balik na. So, hindi na maganda. Tuloy, hindi na maganda yung... So, ito naman si Joseph, siyempre, hurt people. Tama? Pag nasaktan ka, mananakit ka rin. Kaya sa inis niya, siguro, nanaginip. Nung nanaginip,
Sinabi niya kagad. Kala nyo makakaisa kayo. Kinausap ako ng Diyos na pakinggan yung panaginip ko. Tingnan ninyo. Nagtatali tayo ng mga anahanin natin. At yung sa akin nakatayo. Lahat kayo naglukuan. Parang sinasabi niya, luluhod din ang mga tala. Nakuha ninyo? Bata siya. Asar na nga yung mga kapatid mo. Nagmamalaki ka pang ganyan. Pwede mo naman sana hindi na lang sinabi. Para wala nang away. Tama? Anong sinasabi ko? Meron ng brewing na evil inside of Joseph na yung kanyang yabang dahan-dahan nang umaangat. Dahan-dahan na siyang yayabang. Ngayon, hindi pa siya natigil. Nagkwento na naman siya ng panibago na namang panaginip. Di ba? Sabi yan, now yan, still another dream. Sinabihan na ng tatay niya, tumihimik ka na. Hindi na tama yan. Diba? Pero hindi kinakalimutan ng tatay niya yan. Sabi niya rito, he related to his father and his brother. Sabi niya, and what is this dream that you had? Sabi niya, shall I, your mother and your brothers actually come to bow ourselves down before you to the ground? His brothers were jealous of him. Galit sila. Now, ano yung problema ni Joseph? Kung ang isip niyo dahil kaya siya napunta sa Egypt, dahil sa inggit ng mga kapatid, dahil sa masama nilang tangka, nagkakamali tayong lahat. Bakit? Ito ang problema ang dapat natin maintindihan. Never to fix the blame whenever you have problems. You are to fix the problem. And in order for us to fix the problem, we have to identify the real problem. Okay pa tayo dyan? Hello? Ano ang nakikita niyong problema ni Joseph? Yung sarili na niya na hindi niya nakikita. But God sees the problem. Kaya He brought this problem out. Nang sa gayon, to protect him from becoming evil and at the same time, to protect the brothers to kill him. Kasi papatay na siya mag-isa eh. Naalala nyo? Tinapon na nga siya sa balon eh. Hindi ko nababasahin yung passage, basahin nyo na lang. Tinapon na sa balon, yung word na damp. Ibig sabihin that he was left in that place to die. Kung hindi siya kukunin, patay siya. Sigurado. Kaya buti na lang, nagbago isip ng isa, sabi, hindi, pakinabangan na lang natin. Di ba? Benta na lang natin, may pera pa tayo. So binenta nila. It was the Lord protecting both of them not to kill each other. Are you following? So the Lord is still in control, although hindi obvious. Now, tingnan nyo, kaya every time you have problem, and even our children, whenever they have problem, first, don't spare them from problems. Minsan ang tendency ng mga magulang, ayaw natin, yung hirap na dinaanan ko, ayaw padaanin sa aking mga anak, hindi ko papayagan. Kaya sila naghihirap. Hindi pwede. Pag may assignment, huwag kayong gagawa, hayaan nyo sila. Tulong lang kayo, huwag nyong gawin. Minsan pati lola ay nakikialam. Sila gumagawa ng assignment ng anak, ng apo. Huwag. Sisirain niyo yung buhay ng anak ninyo at apo ninyo. Bakit kamo? Kasi they need to learn how to live a life based on the pressure that they're experiencing every day. They need to be prepared. Look at God. The problem that He allowed Joseph to experience is something that He's doing to prepare Joseph for his plan in his life. Okay ba tayo? Okay pa kayo? Parang malungkot kayo eh. Kaya sabihin mo sa mga, kung sabihin niyo yung anak niyong maliliit, sabihin niyo, pasensya ka na. Padadaanin na talaga kita ngayon. Kailangan mong matuto. Alam niyo, naalala niyo yung paru-paro? Di ba? Yung naglalabas na may, hirap na hirap. Naawa yung isang bata, kinupit. Kawawa naman. Dahil doon, hindi na nakalipad. Hindi niya alam na yung pala habang nag-i-struggle na ganun, magsisikret ng maraming fluids yun to strengthen the wings. Kaya para makalipad siya ng maayos. Dahil sa tinulungan, hindi nakalipad ng maayos. Yung butterfly was not able to experience its fullest potential. Ganun din sa ating mga anak. Listen to this. Comfort destroys potential. Hello? Ulit. Pakisabi sa katabi mo. Comfort destroys potential. Okay ba yan? Kaya, tandaan ninyo, necessity is the mother of all invention. Kaya okay lang mahirap minsan. God allows that, unang-una, for our own good. Tingnan nyo, samahan nyo ako sa 1 Corinthians 10:13. Kapag may Bible kayo, ito makikita ninyo. Ano sabi? No temptation has overtaken you, but such is common to man. Wala namang pagsubok na hindi common sa lahat eh. Hindi mo sasabihin, ako lang may ganito. Sa lahat naman ng problema, ba't ako lang nabigyan ng ganito? Huwag kang mag-alala, hindi totoo yan. Parang pati mukha ko ang pangit-pangit, ba't ako lang ba talaga to? Medyo, pero hindi totoo yan. Sabi ng Lord, hindi totoo yan.
It is common to everybody. Would you believe kahit mga artista na ang gaganda na ng mukha, ang gagwapo na, nagkakaroon pa ng insecurity, they still feel na somebody else is better than them. You know why? Because the moment you focus your life with your beauty, you will always feel that somebody else is more beautiful. Kapag ang mini-worship mo is your wisdom, you will always think that somebody else is wiser than you. Laging ganun yan. Kaya dapat naintindihan mo, teka muna, hindi yan ang buhay. May kanya-kanya tayong gift mula sa Panginoon Diyos. Okay ba yan? Okay pa tayo? No, tuloy tayo. Kasi sabi niya, tingnan niyo, who will allow you to be tempted beyond what you are able to do. But with the temptation will provide the way of escape also so that you will be able to endure it. Ano sinasabi ni God? Whenever God allows problem to your life, listen to this, He is giving you the opportunity to win. Problems are opportunities to victory. Paano nalalaman ng tao na mayroong Diyos ang Israel? Dahil may Gulayat na hinarap si David. Kung walang Gulayat, wala siyang pagkakataong maging matagumpay. Hello? Kaya pag may problema ka, dapat matuwa ka. Yes! May pagkakataon na naman ako magtagumpay. Amen po? Okay kayo? Sabi ba? Amen. Amen na. Ang hirap-hirap ng buhay ko. Hindi, totoo yan. Huwag nating katakot yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo sabi ng Panginoong Diyos. Consider it all joy, my brethren, when you encounter what? Trials? Trial? Hindi. Various trials. Kaya naman siya pag dumating ang problema, marami yan. Iba-ibang klase. Nakakatuwa. Ang dami nila. At nagyayaya pa. Barka-barkada kung dumating. Sabi niya, tama ka dito. Dito na yun. At sa sobrang lang saya sa'yo, namamalagi pa sila. Tumatambay sila doon ng matagal na panahon. Nagkikwentuhan pa. At pinagpepiestahan ka. Naku, ano nyo? Sabi niya, pero God allowed those problems to come. Why? Knowing that the testing of your faith produces what? Endurance. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect, complete. Wow! Kung perfect na at complete, ano pa nga hanapin mo? Sabi niya, lacking in nothing. Kaya ako pag iba nagtataka kayo, sa sobrang tindi ng digmaan ka lang pinagdaanan, ano sasabihin nila? Wala yan. Wala yan. Yung iba ho, meron mga magre-reklamo sa ang bigat ng problema ko hanggang makausap nila yung katabi nila. Di ba? Naalala niyo yung alin, nagre-reklamo, wala man lang akong bagong sapatos. Ang labo mo, Lord. Pagtingin sa katabi niya, walang paa. Kasi ko, ay, buti sapatos lang ang wala ako. Siya paa. O, yung walang paa naman. Lord, bakit naman ako walang paa? Di ba? O, anong gayon? Pagtingin sa katabi niya, walang ulo. O, naintindihan na ninyo. Minsan, may ulo pero walang laman. O, paano? Di ba? Kaya, we are to rejoice because akala lang natin tayo yung pinakamalalang sitwasyon. Hindi ho. Kaya nga, paano kung hindi ko talaga alam gagawin ko? Paano kung talagang problema ko sa dulang hirap? I don't even know what to do. Kaya nga, ang karugtong niyan, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives to all generously without reproach, and it will be given to you. Napag-isipan niyo mabuti. Teka. Nag-pray naman ako eh. Tsaka, ang hirap eh. Kasalanan ko to eh. Kaya ako may nagkaganto, nag-asawa ko ng maaga. Hindi ako nagplano. Kaya nagkakagulo-gulo kami. Hindi alam sabi ng Lord. Oo, okay, alam ko yan. Kasi kaya isa yung problema natin because of our wrong actions and wrong choices in life. Pero, it doesn't matter to God. Basta nagpakumbaba ka to ask wisdom to help you, sabi ng Lord, He will give it to you generously without finding fault. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka niya susumbatan. Hindi niya sasabihin, kasalanan mo naman yan eh. May kasawa ka kagad, kaya problema yan. Nabuntis ka na wala sa panahon. Bahala ka sa buhay po. Hindi ganun si God. Sabi ng anak, alika, alam ko nagkamali ka. Natutulungan kita, tuturuan kita. Yun ang ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya when we come to God, ano sabi niya? He must ask in faith without any doubting. For the one who doubts is like the surf of those sea and tossed by the wind. Marami tayong mga pagkakamali sa buhay, but we need to admit it and bring the matter to God. Itong amazing part. Sabi niya, pag hindi ka nagtitiwala, then you cannot expect anything from the Lord. Kaya nga si David, itong sabi niya, trust Him at all times. Paano? O people, pour out your heart before Him. Buhos mo sa Diyos. Yung puso mo. Hindi ko siya sabing, problema, wala yan. Hindi. Buhos mo sa Panginoon, Lord, ba't ang dami ko ganitong problema? You trust God, you bring your concern to God. Lord, bakit lahat ng pasukin ko negosyo, palpak? Bakit? Sabihin mo sa Lord. Hindi galit, kundi may galang na sasayo, Lord, ba't ganito? Lord, lahat ng pasukin kong kurso, lagi akong bagsak. Bakit? Diba? Buhos mo sa Diyos.
Mag-google ka, sasagutin ka niya. Hindi ka nag-aaral, anak eh. Mag-aaral ka. Hindi naman yan automatic na paggising mo, may katalinuhan ka na kaagad. Dahil nag-pray ka. Hindi. Kailangan mo makinig sa bawat instruction na kanyang ibibigay. Bakit ka mo? Tinong sabi ng Panginoon Diyos. Napakaganda ng kanyang paalala. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Lahat, sabihin mo, Lord, bawat hakbang, Lord, ano ba gagawin susunod? Anong gagawin susunod? Then look at, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng gagawin mo, ano gagawin? Ano gagawin? Acknowledge Him. And He will make your paths straight. So, in other words, ito na yung pressure. Lord, ito po yung gusto kong mangyari. Lord, tulungan mo ako rito. Hindi ko talaga makita eh. Then you acknowledge Him every part of your action. Lord, paano ko gagawin to? Paano ko sosolve itong problema ko? Then you listen to Him. Don't manipulate the situation. Trust in God. Nagkwento ko sa inyo yung kwento ng aking anak. Nag-aral ng pagdudoktor. We asked every step of the way and the Lord took care of her. Naintindihan po? Kasi wala ka, kasi kaasa kay God. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ang pangalawang prinsipyo is His presence. Yung presence ng Diyos. Now listen to this. I'll test you. Naniniwala ba kayo kasama natin sa Panginoon? Naniniwala kayo pinanonood kayo ng Diyos? Ba't yung ginagawa nyo ngayon? Tinutulugan nyo ako. Hindi kayo nakikinig ng mabuti. Tapos mamaya nakuha nyo out of context yung yung pinanonood, yung pinakikinggan ninyo. O paano? Di ba? Kasi minsan yung pinaniniwalaan natin tsaka ginagawa natin magkaiba. If we believe that God is with us, then walk with God. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Talagang, Lord, ito po, Lord, paano ko ba gagawin ito? Lord, ano ba nais mong gawin ko dito? Di ba? Kasi totoo ang Diyos eh. Nakikipag-usap ang Diyos sa mga nakikipag-usap sa Kanya. But if we don't want to talk to Him, obviously the Lord will just keep quiet. Kaya napaka-importante na tinan niyo si Joseph ha. Now, Joseph had been taken down, di ba? Slave siya. But look at this. The Lord was with Joseph, so he became what? A successful man. Maliwanag na maliwanag. The Lord was with Joseph. And this is the amazing part. Now his master saw that the Lord was with Joseph. Kaya maoobserbahan mo kagad eh. Yung tao na alam mong kasama si God. Simple lang. Sa Pilipinas, we always believe that God is everywhere. Amen? We believe that He is with us. Pero ilang mga estudyanteng naniniwala dyan, pero nangongopya pag-exam. Hindi dito. Yung mga estudyante sa labas. Diba? Alam niyo, minsan nagsalita ako sa isang ahensya ng gobyerno. Pero nagsalita ako ng 5 minuto. 5 minuto lang. Sabi ko, grabe, inimitahan nila ako. Aga-aga akong dumating, tapos 5 minuto lang ako magsasalita. Sige. Tanong ako, Lord, ano sasabihin ko? Awa ng Diyos, kinausap niya. Sabi niya, ito sabihin mo. Lahat naman tayo'y maka-Diyos. Palakpakan. Pero marami sa atin walang takot sa Diyos. Ba't ko sinabi yun? Kasi, pag naniniwala tayo ng Diyos, pero biglang pag-usapan na, pagkatapos pag-pray, talikod, parang kala mo hindi nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Kanya-kanya ng tago sa ilalim ng lamesa, kanya-kanya ng pagnanakaw, kanya-kanya ng pandaraya. Bakit? At ang sabi pa nila, praise the Lord. May blessing sa akin. Ang daming mo nagbigay. Naalala ko, mayroon pa isang jeepney driver, nakausap ko minsan, nakasakay ako. Pastor po ba kayo? Ay, opo. Alam niyo, Pastor, sobrang binless ako ng Lord. Mula naging Christian ako, binless ako ng Lord. Minsan nga, hinuli ako eh. Binalik yung lisensya ko. Talaga, galing ah. Bakit? Kasi naghihingi ng lagay, Pastor, hindi ako pumayag. Sabi ko, alam mo, Christian na ako eh. Love gift na lang. Sabi ko, ano ba to? Binago lang yung term. Wala nang lagay, love gift na lang. Naintindihan ba ibig sabihin? At ang tawag natin doon, blessings naman. Kaya dito nakita nyo to, alam nyo bakit? Kita kay Joseph sa kanyang trabaho, nagpo-prosper siya. Bakit siya hindi magpo-prosper? Una sa lahat, kapag ang presence ng Diyos nasa sa iyo, tingnan mo naman effect sa iyo. For example, naalala nyo si Moses, di ba? Sabi ni Lord, hindi na ako sasama sa iyo o sa inyo kasi baka mapatay ko lang kayo sa daan. Kaya magpunta na kayo doon at papaunahin ko na yung anghel and he will talagang conquer the land that I promised you. Inyo na yan. Sa inyo na yan. Ay, hindi na ako sasama sa inyo because you are stiff-necked people. Ganyan, naalala nyo? Anong sabi niya? Nakiusap si Moses, Lord, please, how do they know that we're different if you will not go with us? Di ba? At sabi ni Lord, my presence shall go with you and I will give you rest. If there is something that tells us na kasama natin si Lord,
less worry, more rest. Napansin niyo ba? Kasi pagkasama si Lord, huwag ka mag-worry. At lagi yan, pagkasama mo si Lord, hindi pwedeng hindi evident yan. Hindi pwedeng hindi evident yan. Naalala niyo si David, nung nakaraang linggo, si David. And the Spirit of the Lord came mightily upon David. Ba't yung sinabing mightily? It was something observed. Nakita. Now, there's something different about this guy. He all of a sudden changed. Di ba? Bigla siya nagbago. Palagay ko, because the Lord was with Joseph. Kasi sabi ng Lord, let all men know. Ano yan? Let your gentleness be known to all men. The Lord is near. Oh, mayroong ipagkakaiba sa iyo kasi the Lord is kasama mo eh. Parang ganito, para maintindihan niya, nag-attend ako ng isang birthday. Pagdating sa birthday party, yung may birthday, napaaga ako eh, nagluluto pa. Ang ingay. Ano ba? Sabi ko kanya, bantayan yung niluluto. Natunog tuloy. Galit. Tapos sabi nung katulong, Ma'am, andyan na po si Pastor. Di ba sabi sa inyo, bantayan ninyo? Para hindi masunog. Ayan, nasunog tuloy. Nawala yung sigaw. Why? Because the pastor is there. No, isipin mo ngayon, isipin mo kung kasama mo si Lord. Nakikinig sa bawat salitang sasabihin mo. Sasabihin mo ba yung sinasabi mo? You know what I'm trying to say? Kasi marami sa atin, hindi tayo conscious sa presence ng Diyos na siyang kasama natin. Okay ba yan? Kaya itong pakiusap sa inyo. Gusto niyo matulog? Sumandal kay Lord. Ha? Para masarap yung tulog nyo. Kasi kung hindi, mahihirapan kayo. Kaya, balik tayo dito. Kaya nga, isa sa mga palatandaan, may rest ka. Kaya tong si David, wow, ay sinong pinag-uusapan natin? si Joseph. Sa trabaho yan, rested siya. Hindi siya trying to prove na magaling ako, hindi siya credit grabber, hindi. Basta kanya, he will do everything, he will give his best for the Lord. Kasi the Lord is with him. Amen? He works with the Lord. He works for the Lord. He works everything to glorify the Lord. Di ba ang sarap nun na kapag ang bawat Christian, hindi mo kailangang bantayan. Kasi the Lord is with that person. Kaya lang tayo minsan hindi tayo muunlad. Kailangan bantayan pa. Kailangan magkabit ka pa ng CCTV. Bakit? Para lang magtrabaho ng matino. Hindi na. Hindi mo kailangan yun kasi kasama mo si Jesus at siya ang rewarder natin. Siya ang nagbe-bless sa atin. Siya ang tumutulong sa atin. Hindi natin kailangan mandaya. Amen po? Dahil rested tayo sa Diyos. Now, hindi lang yan. Isipin nyo, kung si Joseph, naging personal attendant siya. Tingnan nyo ha, ito pang epekto eh. Tingnan nyo ha. Ano nangyari kay Joseph? Joseph found favor in his sight and became his personal servant. And he made him overseer over his house. And all that he owned, he put in his charge. Anong trabaho ni Joseph? Para siyang ginawang chief operating officer. Kasi mayaman to eh, si Potiphar. Ano to eh? Kumbaga kung ito ay chief of staff, kumbaga ito yung chief of, yung commander-in-chief ng military, big time to, marami rin tong ari-arian. Nakukuha ninyo? Kasi nung panahon na yun, pag sumakop sila, mayroon din silang bahagi. So si Joseph na pinamahala. Okay, Joseph, ikaw na magbantan yan, ikaw na mag-ingat yan. And alam nyo ba, kailangan mo yung presence ng Diyos kasi yung temptation ng posisyon. Christians, if God promotes you because of your faithfulness in serving the Lord, your greatest temptation is to use your power for your selfish agenda. Hindi na para sa programa ng Diyos. Kasi may posisyon ka na eh. Pwede ka mang-api ng kapwa. Si Joseph bilang chief operating officer, ano pwede niyang gawin? Pwede niya nang alipinin ng iba. Kasi siya ng head eh. At pwede na siyang gumanti sa kanyang mga kapatid. Diyan pa lang pwede na. Kasi bakit? Chief operating officer, ang boss ko. Army. Siya yung pinaka-head ng army ng Egypt, the most powerful country and the most second powerful man in the land. Buti hindi dito Nakuha niyo ba? Pwede na natin balikan yung mga kapatid ko. Pagigantihan na natin. Pero hindi ginawa ni Joseph yon. Because the Lord was with Joseph. Anong ginawa niya? Verse 5. It came about that from the time he made overseer in his house. Look at the words. And over all that he owned, the Lord blessed the Egyptian house on account of Joseph. Thus the Lord's blessing was upon all that he owned in the house and in the field. Anong ginawa ni Joseph? He blessed the people. He used the power that God gave him, the power, his position, to bless people. Kaya pag kayo ay naging leader, hindi tayo leader parang siga tayo, hindi. Ilagay tayo ng Diyos para maglingkod sa tao at i-bless natin yung tao. Hindi blessing na para lang gumaan ang kanilang buhay, kundi blessing na matagpuan din nila ang tamang buhay. Are you following? Hello? Kaya kung kayo ay kuya sa bahay, hindi kayo kuya para lamang sakinin niyo yung mga pag-aari ng magulang niyo. Hindi. We are the elders in the family because God entrusted that position to us to keep the family intact and make the family in love and followers of Jesus. Are you following? Kung ano man ang posisyon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, bless the people. Hello?
Pinasikat ka ng Diyos, bless the people. Yun ang sinasabi niya eh. Kasi ngayon, itong problema, kapag itong tao na to ay siyempre laging rested, di ba? Laging may beauty rest yan. Magaan ang loob, hindi nagwo-worry. Walang masyadong pelegi sa mukha yan. Gwapo yan. Kaya sabi dito, tingnan nyo. So he left everything he owned in Joseph's charge. And with him, there did not concern himself with anything except the food he ate. Amazing, no? Dahil kasama niya si God, blessing siya sa boss niya. Wala nang iisipin yung boss niya tungkol sa kanyang mga concern sa bahay. Kakain na lang. Natanong ko kayo, sino man nagtatrabaho dito may boss? You have someone above you. Pakita sa kamay. So meaning lahat kayo, boss? Totoo ba yan? Ulitin ko ha. Sino dito yung boss? Sa opisina. Pakita sa kamay. Ay, nako. Hindi kayo boss? Wala, di kayong boss. Wala kayong trabaho? Ganun ba yan? Patawarin tayo ni Lord. Ayun pa lang eh. No, balik tayo. Sino dito yung may boss? Ay, salamat sa Diyos. Naging totoo na kayo. Okay, may boss kayo. Yung iba, sabi nga, wala akong boss eh. Ano ka ba? May asawa ka ba? May boss ka. Anong wala? Bakit daw? Boss, bakit? Ay, okay. Gusto mo lang hawakan ng pisngi ko eh. Biro lang. O, balik tayo ha? May boss ka. Na ano? Sa palagay mo, puntahan mo yung boss mo, Sir, dahil ba tao mo ko? Wala ka nang iniisip na bagay naging concern ka sa buhay, gumaan ang buhay mo dahil sa akin. Pag sinabi niya, lumayo-layo ka. Sakit ka sa ulo ko. Di ba, alam mo na hindi ka nagtatrabaho in the presence of God. Hello? Di ba, ang sarap na parang walang sakit ng ulo yung boss mo dahil you are walking and living according to God's purposes. Because the Lord is with you. Kaya ito yung challenge. Tingnan nyo, dahil dyan, now Joseph was handsome in form and appearance. Tingnan nyo. Gusto nyo makita si Joseph? Ito siya, handsome and in form and appearance. Are you following? Hindi nyo ma-imagine. Tingin kayo ulit sa harap. Kita nyo, handsome and... Wag sa akin! Doon! Binabasa ko lang. Ano sabi niya? Naku, yung master. Sabi ba naman, lie with me? Alam nyo, nung una, akala ko, yung lie with me niya, yung parang nag-aakit sa, Joseph. Hindi pala. Yan palang yung salitang yan sa Hebrew, utos, imperative mode. Joseph, inuutusan. She was using her power to take advantage of Joseph. Sabi niya, Joseph, sex tayo. Ganun lang. Ha? Parang, ano to? Kaya may temptation na naman. Sexual temptation. Binata ako. Wala ang boss ko. At siya ang nag-uutos. I need to be submissive to my master. Tama ba? All the excuses nandoon. Pero kakaiba si Joseph because he is with the Lord. Look at him. But he refused and said to his master's wife, behold, with me here, my master does not concern himself with anything in the house. And he has put all that he owns in my charge. Are you following? Pinagkatiwala sa akin. Isipin niyo, pinagkatiwala sa akin lahat ng asawa mo maliban sa iyo. Now listen, sino nagkatiwala? Yung asawa mo. Nakakahiya sa asawa mo. Ganun ba yun? Hindi. Ano sabi niya? No one is greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife. Tingnan nyo. How then could I do this great evil and sin against God? Ano napansin nyo? Nakakaya sa asawa mo, ma'am. Pinagkatiwalaan ko, hindi ganun sabi niya. Paano ko magagawa ang karumal-duman na kasamaan na ito laban sa Diyos? Kasi yung lahat ng pinagkatiwala ng asawa mo, Diyos ang nagkatiwala sa akin yan. Hindi naman siya. Kasi promotion does not come from men, but it comes from God. So, lahat ng meron ako, galing sa Diyos yan. Hindi ko magagawang ganyang sukdulang, kasi yung salita, yung sex na yan, sukdulang sama. Bakit? Unang-una, may asawa ka. Pangalawa, hindi kita asawa. Kasi yung sex outside of marriage, hindi lang yung basta kasalanan, sukdulang sama. Are you following? Minsan hindi natin naiisip that in the presence of the Holy God, yung sin of sexual sin is sobrang sama. Minsan may excuse, wala yun, si David nga nagkasala eh. Ay, ano ba naman to?
Hindi mo naintindihan kung paano nagdusa si David because of his sin. Yan ay sukdulang sama. Hello? Andiyan pa kayo? Now, tingnan nyo kung bakit sukdulang sama. Si Paul nagbigay ng paliwanag. Do you not know, yung katawan mo ay membro ni Kristo? Katawan ni Kristo, bahagi ng katawan ni Kristo. Pag ginamit mo yan sa kasamaan, ginagamit mo yung katawan ni Kristo para sa kasamaan. Palagay mo, gusto ni Jesus yan? So, kontra yan sa kagustuhan ng Panginoon. Tama ba? O, tuloy tayo, ha? Shall I then take away the members of Christ and make them members of a prostitute? Now, yung prostitute, wala namang asawa yan. So, hindi excuse yung, may asawa ka na. Hindi. Ito, walang asawa to. Prostitute, wala siyang asawa. May it never be. Now, bakit? Do you not know that one who joins himself to a prostitute is with one body with her? For he says, the two shall become one flesh. Now, tinan yung talino ni Paul. He is advanced in his time. Tinan sabi ni Paul. Ganito yan. Ang sex, regalo ng Diyos yan, kasama ang pag-entrust ng iyong buong pagkatao sa asawa mo. Kaya if you enter into a sexual relationship with someone that you're not willing, na walang commitment of marriage, para sinasabi mo, gusto ko lang gamitin yung katawan mo at i-satisfy yung pleasure ko, pero hindi ko ini-entrust ang buong pagkatao sa'yo. Naintindihan po? Kasi the two shall become one flesh. The idea, itong sex na ito ay para pag ginawa mo, dapat ibinigay mo na rin ang buong mong pagkatao dyan sa tao na yan. Nagkakaintindihan. Bakit? Because the moment you become, for example, you are married, your body no longer belongs to you, it belongs to your spouse. Hello? Ang hangad mo is to give pleasure to your spouse, not to yourself. Kaya, yung iba, hindi naman ako sa babae. Nag-pornographic materials lang naman. I did it to myself. No, you're wrong. Yung ginawa mo yan sa sarili mo, that is the most selfish act that you did. Because the body is no longer yours. The body belongs to your spouse. Hello? Andiyan pa kayo? Now, baka ano ba yan? Kapatid, hindi ko to sinasabi para mag-guilty ka. Sinasabi ko to because God wants us to be protected from sinning. Are you following? Now, kung nagkamali tayo, the Lord is always welcome to, we are always welcome to be restored. Kung willing tayo magpaayos. Kasi tayo rin ang kawawa. Kasi imagine mo, the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. Magka-class. Kumbaga, hindi sila, align. Mag-aaway yan. Kaya walang peace. Hindi ka masaya. After na magawa mo, parang sobrang dami mong iniisip na parang kakahiyan, ang daming problema, hindi mo maintindihan. Nawawala ka. Kaya may kinento kasi Pastor Peter kanina. Sabi niya, yung leader, kinaunselan niya eh. Sabi niya, nagawa mo eh. Biro mo, ka sa sekretaryo mo, tapos ikaw naman magpipreach. Paano mo nagawa yun? Ang ginawa na lang niya, inalis na lang niya sa isip niya si God. Para lang matahimik siya. Pero akala niya matatahimik siya. Kasi lalabas at lalabas yan. Kasi lahat ay tago mong mabaho. Mga ngalingasaw din yan eh. Naintindihan po? Kaya habang maaga, ibigay mo na kay God at tapusin mo na. Okay ba yun? Hello? Ang Diyos ay napakabuti. Hindi siya nagpapabaya. Gusto niya tayong tulungan. Kaya sinabi niya, ito na nangyari. Kaya itong pinapaalala ko sa inyo. Tuloy tayo ha. Paano natin gagawin? Flee immorality. Every other sin that man commits, it's outside the body. But the immoral man sins against, look at the words, his own body. Sama na epekto sa'yo. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, that you are not your own, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Pwede mo bang kalabit yung katabi mo? Yung katawan mo, hindi na iyo yan. Binili na yan ni Jesus. Ngayon, kung ayaw mo, palagay ko, hindi ka papag-aari ni Jesus. Okay lang tayo? Okay lang? No, nagkakanindihan tayo ha? Maliwanag ha? Ulitin natin ha? Yan ay sa Panginoon na. So, ang problema, akala nyo ba yung tukso minsan lang? Di ba? Hindi mo! Hindi ko magagawa yan! Akala nyo minsan lang. Alam ginawa ni babae. And he spoke to Joseph day after day. He did not listen to her to lie beside her and be with her. Pero Joseph! Pag nakita na, Joseph! Sabi, kawawan Joseph! Araw-araw. Baka kung nahina si Joseph, araw-araw hindi siya naglakad kay God, hindi nag-quiet time, hindi nag-pray, baka sabihin Joseph, Lord, tama na, pagod na ako. Total, sabi mo naman, submit to your master, di ba? Hindi ko ito kasalanan.
Hindi. Si Joseph, takbo ng takbo. Kaya, minsan, nung nakandun siya sa bahay, nagtatrabaho siya, at walang tao lahat. Sabi ng babae. Hindi pangit na babae ito, ha? Baka isipin niyo, baka siguro pangit yan. Hindi siya pangit. Kasi minsan naalala ko merong lumapit sa akin. Huwag niyo mag-isip ng masama, ha? Sabi lang sa akin, Pastor, napapangarap kong ikaw asawa ko at ginagawa natin ito. Grabe ka naman! Huwag kang magsabi sa akin yan! Tapos sinabi ko sa ibang pastor. Sabi ko, Pastor, ano po, mayroon pong lumapit eh. Sabi niya, pangit no? Sabi ba naman, pangit no? Anong ibig mo sabihin? Walang lalapit na maganda sa akin? Oh, may sakit naman. Eto maganda to. Kasi mayamang itong si Potiphar eh. Imposibleng pangit ito. Pero, anong ginawa ni Joseph? Tingnan yung ginawa ni Joseph. In-apply niya yung ginawa sabi ni Paul. She caught him by his garment saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and went outside. Nagtatakbo si Joseph, naiwan na yung balawal, nakakata. Joseph, ka dito! Ay, Nakatakbo! Wow! Talagang bilib ako kay Joseph. Talagang handa nang tanggalin yung jacket. Tapos, nagsisigaw ngayon itong babae na to. Parang ngayon, uso yung fake news. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga news, ha? Baka sabihin nila, ganito ginawa nito, ganito na. Well, relax ka lang. Kasi, ito sabi niya, what she saw that he had left his garment in her hand and had fled outside. Sabi niya, she called to the men of her household and said to them, see, he has brought the Hebrew to us and to make sport of us. He came to me and fly with me. Grabe, kakaya siya. Nagdrama-drama. Nagsisigaw ba naman ng rape? Nakuha ninyo? Type niyo ba yan? Ano nangyari? Naniwala ngayon. Kasi nagsisigaw eh. Dinagpukuhan yung mga tao. Siyempre, mga ingitero din yung mga ibang trabaho doon. So she left his garment beside her until his master came home. Then she spoke to him with these words, the Hebrew slave whom you brought to us came into me to make sport of me. And I raised my voice and screamed, and he left his garment beside me and fled outside. Thus now, when his master heard the words of his wife, when she spoke him saying, this is what your slave did, his anger burned. Now, alam niyo ba, hindi ko na ma-imagine, hindi ko alam, hindi na sinabi kasi dito, no? Kapag nagalit ang lalaki, sa inis, parang napendeho ka, ano kayang pwede niya nagawa? Pwede hindi niya saktan si Joseph ng siya. Pwede niya ipag-utos, gulpin niyo yan. Tama ba? So anong gagawin mo? Ito yung isang tukso na mabigat na dinaanan ni Joseph. Joseph master took him and put him into jail. The place where the king's prisoners were confined. And he was there in the jail. Wala kang kasalanan. Kinulong ka. Sumunod ka na nga sa Lord. Lord, bakit ganun? Alam niyo yung pakiramdam? Sobrang frustration. Ganyan-ganyan yung na-experience ko noon. Nandun ako sa tabing dagat na iniexile ko. Lord, ano ba ginawa akong mali? Bakit ako kailangan ganituhin? Kaya tatalon na ako. Gusto magpakamatay. Hindi ko alam kung umabot kay Joseph yun, ha? Pwedeng mangyari yun. Pero, ang bait na lang si God nangusap sa akin yung time na yun. If you give up in the day of adversity, your strength is so small. Wala kang karapatan to speak about my word. Kaya sabi niya, balik ka. Sabi niya, opo. Sabi niya, kung hindi ka makakatakbo with men, how can you run with horses? Nung pagsabi niya, hanap na ako, pray ako sa Panginoon Diyos. I spend time in prayer. So naisip ko si Joseph, siguro nag-struggle din. Sobrang lungkot. But remember, in the presence of God, there's fullness of joy. Kaya nga, balik ka ulit sa Diyos. Kapag down na down ka, takbo ka sa Panginoon. Because in His presence, there is what? Fullness of joy. Doon mo lang marirecover yan. Magkakaroon ka ng pananaw na hindi normal. Na kasi makikita mo yung kamay ng Diyos. Kaya, but the Lord was with Joseph and extended kindness to him and gave him favor in the sight of the chief jailer. Mismo yung chief jailer, nakita yung kamay ng Diyos sa kanya na natuwa sa kanya. Mabait na bata ito. Hindi ko maintindihan, ba't ito nakulong dito? Mabait ito. Kaya binigyan siya ng pabor. Anong ginawa? The chief jailer committed to Joseph charge all the prisoners who were in the jail. Sabi niya, yaman din lamang, matalino ka, mabait ka. Ikaw na mamahala sa mga bilanggo rito, ha? Now listen, alam niyo yung bilangguan, hindi ordinaryong bilangguan sa kanila. Yun ay bilangguan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi ito yung kapareho ng mga city jail. Di ba? Ito ay medyo, mga political prisoners, mga government officers, doon kinukulong. Nakuha natin. So, nandun si Joseph. Now, maaaring sabi niya, hindi. Pero tingnan niyo, dahil kasama niya si Lord, the chief jailer did not supervise anything under Joseph's charge because the Lord was with him. And whatever he did, the Lord made to prosper. Now, listen to this. Lahat tayo dumadaan tayo sa kalungkutan ng buhay.
mga bagay na hindi natin maintindihan. We might say, bakit nangyayari to? Bakit wala naman akong ginawang masama? Listen, run to God. Because His presence is heaven to us. Are you following? Masasabi natin, Lord, Your presence is heaven to me. Hindi bali nang wala ako kahit ano, basta kasama ko kayo. Nagkakaintindihan. Kaya, alam nyo, hindi ko alam paano ko ipapaliwanag. There was a time I was just appreciating God with all the blessings I received. But I felt that God was so distant. Parang ang layo ng Diyos sa akin. Lord, bakit ang layo ninyo? But parang biglang hindi niyo ako kinakausap. Sabi ko, Lord, hindi ko po ito kaya. Kunin niyo na lang lahat itong bagay na ito. I don't need this. I need you more than anything. Alam niyo, bait ng Diyos. Nangusap siya. Sabi niya, biglang ginamit yung kantang, alam mo anak, you're too busy with the ministry that you have forgotten me. I miss my time with you. Pag sabi ng Lord na I miss my time with you, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, I'm so sorry. I'm so sorry. Kaya ho, I make sure that God is always first in everything that I do. Because I don't want to hear Him say again, I missed my time with you. Are you following? So, balik tayo ngayon. So, with that in mind, hallelujah, na pag may problema tayo, huwag nyo isipin, iniwan na ako ni God. Hindi. Always remember, maaring masabi mong, God is nowhere or God is now here. At ang ganda nito, ang pangako ng Diyos, itong sabi ng Panginoon, stay away from the love of money for I will never, alam niyo bang original translation yan? I will never, never leave you nor forsake you. Yun ang pangako ng Diyos. Hello? Pakisabi sa tabi mo, God will never, never leave you nor forsake you. Hello? Para ayaw nyo na, no? Para kayong iiwan na ng Diyos. Ulit, pakisabi nyo, kasi kailangan din, ang problema natin, minsan hindi na natin alam yung pangako ng Diyos eh. Kasi hindi na natin binabasa kanyang salita. If we are truly experiencing and practicing His presence, naku, lahat ng gagawin natin kasama siya. Magluto ka, kasama mo si God. Mag-drive ka, kasama mo si God. Manood ka ng pelikula, kasama mo si God. Makipag-usap ka sa tao, may maripapakounsel, pray ka sa Lord, kasi kasama mo si God. Nagkaintindihan niya ibig sabihin? Kaya always walk with God. Practice His presence. Nag-aaral ka, kasama mo si God. Sabi ko sa anak ko nung nag-prepare siya sa board exam, sabi ko, you always talk with the Lord. He will teach what to do. Kasi nung naalala ko, nung sumali ako sa paligsahan, hindi ko alam sasagutin ko eh. But I want to win. Nag-aaral ako, nag-prepare ako. Hindi ko alam paano sasolve yung problema. And sabi ko, Lord, nag-uusap na tayo, di ba? Mananalo ko. Paano ko sasolve to? Pinakita ng Lord, paano? Nasolve ko. Tapos sabi nung teacher, habang nahintay namin yung result, sabi ng teacher, may mali sa problema, hindi nasosolve to. Alam niyo, sabi ko sa teacher, no, ma'am, tama po yung problem. Tama po. So solving ko sa harap, sabi niya, solving mo dito sa harapan. Sinolve ko, sabi niya, paano mo nalaman yan? Tinuruan ako ni Lord. Di ba? Yun ang cheating na allowed. Kasi si Lord kausap ko. Walang nakikita. Tapos alam nyo, dahil doon alam ko na panalo ko. And true enough, I won the contest. Di ba? Kasi bakit? God is with us. And finally, dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin, ito lagi tayo dapat naka-plug in. Alam yung difference ng windmill at electric fan? Ang windmill, walang initiative yan. Lagi lang naghihintay ng hangin para kumuha ng power. Ang electric fan, pinalalamig niya ang mga maiinit na kapagkakataon dahil naka-plug siya sa power. Nakakaintindihan po. If you are plugged with God, you will be a blessing to many. Are you following? Kaya sabi mo sa katabi mo, plug with the Lord and be a blessing. And finally, the plan of God. May plano ang Diyos sa buhay natin. Listen, napaka-importante nito. Lahat ng nangyari kay Joseph, may plano ang Diyos. Kaya napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Tingnan niyo sabi ni Joseph, para maintindihan natin. God sent me here before you. Bakit ano nangyari? Kasi gusto ni Joseph, sabi niya di ba nagkaroon ng chief baker, na-meet niya, tsaka yung cupbearer. Di, mga malulungkot sila. Bagamat siya ay nakakulong din, concerned siya doon sa kapwa niya nakakulong. Dahil binigay sa katiwala sa kanya eh. Itong mga opisyal na to, malapit to sa hari. Kasi hindi iinom yung hari na hindi pa natikman ng cupbearer. Mamamatay siyang una. Hindi kakain ang hindi pa natitikman ng baker. Kaya ganun sila kalapit sa hari. Ngayon, ang problema, nakulong din sila. Na naginip ngayon. Sabi ni Joseph, ba't kayo nalulungkot? Kasi may napanaginipan ako, ganyan. So sabi niya, ibinigay niya interpretasyon. Sabi niya, in 3 days, pawawalan ka sa birthday ng hari. Yung isa naman, maganda yung interpretasyon. Ako rin na naginip eh. Ang problema, yung panaginip niya, sabi, mamamatay ka naman.
So to make the long story short, itong si cupbearer, sabi sa kanya, pag nakawala ka na, pag nabalik ka sa posisyon mo, alalahanin mo ako ha, wala akong kasalanan dito eh. Oo, hindi ko kakalimutan. Sa sobrang saya ng cupbearer, nakalimutan niya lahat si David. Ay, si Joseph. Nakalimutan niya lahat si Joseph. Ano, inabot sa akin? Si David na inabot. Nakalimutan niya si Joseph. Now, kung ikaw si Joseph, labo naman ito. Pare-pareho talaga ang mga tao. Mabait lang kapag may kailangan sa'yo. Pagka wala na, masaya na sila, nakalimutan ka na. Walang ganun si Joseph. Nag-intay siya na matagal. 2 years ang lumipas bago naalala siya. Bakit? Kasi nanaginip yung Pharaoh. Nung nanaginip yung Pharaoh, napagabag yung Pharaoh, hindi makatulog, paulit-ulit yung panaginip, sabi niya, ano kaya yon? Biglang sabi ng mama, naku, ito po yung malaki kong kasalanan. Meron pong nakakulong doon na Hebreo na nakakapagpaliwanag ng panaginip. Napansin niyo? Now, tingnan niyo yung timing. Kung nakawala na siya at naalala noong mama, di nakaalis na siya. Hindi na siya hindi na matutupad yung plano ng Diyos. Pero dahil ang Diyos ang nakakalam lahat ng timing, minsan sa tingin natin para ang tagal, huwag kang mag-alala. Dahil alam ng Diyos ang perfect timing para sa bawat isa. Kaya sabi ng Panginoon, in His time, He will make all things beautiful. Di ba? Now, tingnan yung nangyari. After all of that, dahil nag-suggest pa siya ng paraan, sabi niya, yun ang panaginipan niyo po, 7 years of abundance, then 7 years of famine, everything that you have earned, everything that you've gained, mawawala, mauubos sa day ng famine. So what should we do? Sabi niya, assign a person na makakapag-organize nito, mag-iipon, maglagawa ng mga lalagyan para sa ganon, yung mga ani maiipon. Sabi niya, sa palagay mo, sino pang kukunin natin? Siya na. At dahil doon, binigyan siya ng posisyon. Nasabi ng heart ng Pharaoh, ako lang ang pinakamataas na sa'yo. Yung posisyon ko lang. The rest, pantay na tayo. Grabe no? Biro mo, mula alipin, naging prime minister. Now, tingnan niyo yung kwento ni Joseph ha. Para makita lang natin. Mabilisan na lang kasi sino-shortcut ko na, pasensya na kayo. Mula sa paboritong anak, naging binenta ng kapatid, tinapon sa ang naging slave, pinagbintangan, kinulong. Grabe naman. Sabi mo, Lord, maluluhod sila sa akin lahat. Paano mangyayari yan? Ako ay naging katulong at nakulong. Pababa ng pababa. Kung kayo si Joseph, labo naman ni God. You see, the plan of God in your life is so wonderful, but the journey may be so difficult. But don't focus on the journey. Focus on the plan. His wonderful plan. Bigla na lang naging what? Promoted as Prime Minister of Egypt. Amazing, no? Anong nangyari? Sabi ho ni Joseph, ito na, balik tayo sa sabi ni Joseph, God sent me here. Kasi yung mga kapatid niya parang hiyang-hiya malaman na si Joseph, nagsinuhod na sila sa kanya Natupad na yung pangako ni Lord. God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth and to keep you alive by great deliverance. Now therefore, it was not you who sent me here, but God, and He made me ruler over all the land of Egypt. Now listen, paano siya nakarating doon? Kung hindi siya nakulong, makikilala niya kaya yung chief cupbearer? Kung hindi siya binenta bilang alipin, makakarating ba siya sa Egypt? Pag-isipan ninyo. Parang lahat malabo, no? Minsan parang di mo maintindihan mga nangyayari sa buhay mo. But just remain faithful to the Lord and you will be surprised on how God will fulfill His promise in your life. Amen? Now, alam nyo, totoo to kahit sa buhay ko. When I was kicked out from the ministry, sabi ng Lord sa akin, I will enlarge your border. Paano mangyayari yung tinanggal nyo ko? Hindi ko lang alam na dumating ako, dinala ako ng Diyos dito sa CCF. And somehow, I was just so surprised. May lalapit sa akin, nasa Japan ako. Pastor, kung hindi sa turo narinig ko sa inyo, hindi mababago buhay namin at hindi namin makikilala si Jesus. Kahapon nagturo ko sa mga pastor, sabi ng mga pastor, kung hindi ho dahil sa inyo, wala na rin ho ako sa ministry. Nung isang beses sa Canada kami, kung hindi dahil sa message, hindi na gulo na ng buhay namin. Sabi ko, Lord, thank you for your great plan. Di ko man naintindihan na nangyari noon. Nalimot ko na dahil sa biyaya ng Diyos. And I'm telling you now, don't ever give up. God is with us. Kaya sabi ng Lord, tingnan niyo yung plano ng Diyos. Alam niyo ba, that because of the faithfulness of Joseph, nakikinabang tayo ngayon. Kasi yung buong lahi ng Israel, patay dapat sila. Tingnan nyo, to preserve for you a remnant in the earth and to keep you alive by a great deliverance. Why?
Because Jesus Christ came from that race. Galing si Jesus. Without the promise of God to Abraham that he will be a blessing to many nations, wala tayo. Kung hindi naging faithful si Joseph, patay sana yung buong lipi na yan sa gutom. But God saved them because God wants you to be saved. God wants to save you. God wants to tell you that here is Jesus Christ. He was born in the land of Israel, died for you because He wants you to be with Him in eternity. That's the plan of God. Di ba? Wow! Biro mo, nung panahon ni Joseph, inisip ka na ni Lord? Inisip na tayo ng Panginoon? Grabe, parang hindi ako makapaniwala. Yes, hindi nga ako makapaniwala. Dahil si God, sobrang lawak ng kanyang kaunawaan. And I'd like to end with this. Samahan niyo po ako sa Genesis 50, verse 20. Kung hindi ko makita sa slide ko, ay tingnan niyo na lang sa Bible ninyo. Ano sabi ng Lord? Hindi ko na nga makita. Kasi napindot kong ganun, dire-diretso. Sa excitement. Sabi niya, ito. As for you, kasi sabi niya, patawarin mo na kami. As for you, you meant evil against me. You still be responsible with what you did. But God meant it for good. Masabi ko, sama ng mga taong to, lalabo nila. They meant it for evil, but God always thinks the best for you. Kaya He will make it good in order to bring about this present result to preserve many people alive. Now, tingnan niyo si Joseph. Hindi naman siya pastor. Hindi naman siya propeta. Ano siya? Isang COO, isang katlipin, isang paboritong anak. Kung titignan mo, wala siyang qualification to be used by God, and yet God used him. Huwag mo isipin, doktor ako, hindi ko, no. Be a doctor for Jesus. Engineer ako, be an engineer for Jesus. Nasa ako multi-level marketing, then be part of the team for Jesus. Remember our calling, make disciples of all nations, and the Lord is with us to the very end of the age. Amen po? Yun ang pangako ng Diyos. Kaya naman, I challenge you. It depends on whose hands it's in. It's not about you. Nakaninong kamay. Naalala nyo, a basketball in my hands is worth what? 500 pesos? 2,500 pesos? But a basketball in the hand of Stephen Curry is about $55.76 million. A baseball bat in my hands, it might worth what? $8? But a baseball bat in Jacob deGrom's hands is worth $33.5 million. It depends on whose hands it's in. A tennis racket in my hands, baka pamalo ko lang yan, hindi ako marunong mag-tennis. But a tennis racket in Serena Williams' hands is worth $94.8 million because it depends on whose hands it's in. A rod in my hand, yung rod, tangkay, pwedeng pamalo sa mga asong para nangangagat sa'yo. Baka magalit yung mga animal, dyan, ha? Pag mangangagat lang. But a rod in Moses' hands will part a mighty sea. It depends on whose hands it's in. A slingshot, yung tirador, sa kamay ng mga bata, isang lang laruan. Pero sa kamay ni David, it's a mighty weapon that will kill Goliath. Because it depends whose hands it's in. Ang isang pako sa kamay natin may produce a birdhouse. Pero a nail in Jesus' hands will bring salvation to the whole world because it depends on whose hands it's in. And friends, your life in your hands may end to nothing, but your life in the hands of Jesus will be used for His greater glory, not only for this purpose, for this time, but for throughout eternity. The question is, kaninong kamay ka naroroon? Are you in His hands? Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Tayo lang nakakalam ng totoo niyong kalalagayan sa buhay. If you are in God's hands, you will place totally yourself to Him, totally trusting Him, following Him, knowing Him, loving Him, and living for Him. Ang tanong lang ho ay, talaga bang binigay mo na ang iyong buhay sa Kanyang kamay? Kapatid, ikaw lang nakakaalam. Huwag kang pupunta sa Diyos na kamay niya, pag Linggo, pag Lunes ay wala na naman.
Give your life totally to Him. He's waiting for you. Ang sabi niya, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Come. Give your life to Jesus. He's waiting for you. Kapatid, if somehow God is speaking to your heart, and God wants you to decide to make a decision, say, God, I want to be in your hands. Lord, let me live for you. I may not truly understand everything that's happening in my life, but I thank you that you do. So I lay my life upon you. Hold on me, Lord. Let me live solely for you. Kapatid, if God is speaking to you, just raise your hand to the Lord with all humility. Sabi mo, Lord, papakumbaba ako sa inyo. Lord, I want to put my life. Lord, I just accept your invitation to be in your hands. Thank you, Jesus. Yes, yes. Okay, Maya. Yes, yes. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For those who raised their hands, will you please pray with me? Lord Jesus, I accept your invitation, Father God, and I place my life into your hands. Lord, let me trust you fully. Let me live for you fully. Let me do what you want me to do and help me to become what you want me to become. Thank you, Jesus. And Lord, help me to finish well in this life, that I may hear you say, well done, good and faithful servant. Thank you, Lord Jesus, that you want us to trust you. You want us to believe in you. You want us to follow you. Lord, allow me to be a committed follower of you. Thank you, Jesus. I submit my life to you. Thank you for dying on the cross for me, that I may live. Thank you, Jesus. And Father God, I pray for the rest of the congregation. Lord, may you allow all of us to trust you, Father God. Thank you, Lord, that we may not fully understand everything, but thank you that you do. And Lord, we submit ourselves to you and every family we represent. May your blessing be upon us and may your plans be fulfilled in our lives. Allow us to faithfully cooperate with you, knowing that you have the best, Lord God, you have in your heart what is best for us. And Lord, thank you. Thank you, Lord, that you will surely fulfill this. Because, Lord, you counted everything before it happened.